Ginoong Carter, ayos ka lang ba? Yung ininom mo kanina, may halo. Ano? Tulungan mo ako. Ginoong Carter, assistant lang ako. Nagtatrabaho ako ng mabuti, pero hindi ako nagbebenta ng katawan. Anong nangyayari? Nahihilo ako. Uminom ako ng ilang baso para sa kanya kanina. Nadroga rin ba ako? Ginoong Carter, kumalma ka. Bata pa lang ako, pinagbabawalan na ako ni nanay. Huwag daw hahalik sa katapat na kasarian. Kung hindi, mamayang 9:00 ng gabi, magiging tuta ako. Hindi naman totoo ang ganitong kalokohan, di ba? Ay, sus, hihimatayin na ako. Kung alam ko lang, hindi na ako iinom para sa kanya. Imposible. Alam kong tinatakot lang ako niya. Hindi naman talaga mangyayari ang ganitong kalokohan. Ava. Buisit. Imposible. Masyadong delikado ito. Hindi ko talaga pwedeng malaman ni Mr. Carter. Kailangan kong tumakbo. Bitiwan mo ako, Nicholas Carter. Pang-aabuso ito. Pambubuli sa ibang species. Sabi ni Mama, may paraan para mawala ang sumpang ito. Siya ay siguradong makakapagligtas sa buhay ng aso ko. May minamahal ka ba? O may nilalandi ka? Gaano na ba katagal talaga? Hoy, magsalita ka. Tumigil ka sa pagtahol. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi mo. Maghintay ka lang. Bukas ng 9:08 ng umaga, makakabalik ka na sa dati. 12 oras? Mabuti pang patayin mo na lang ako. Tungkol sa pagpapawala ng sumpa, hindi naman imposible. Sa anyo mong aso, halikan mo ulit ang lalaking yon at babalik ka sa dati. Saan yung aso? Halikan siya ulit? Magmadali ka na. Kung pagkalipas ng 1 buwan ay hindi ka pa rin nagbabalik, magiging tuta ka na magpakailanman. Diyos ko! Nicholas Carter, ang demonyong walang emosyon, kung lalapit ako sa kanya, sa loob ng 3 metro. Malamang maging sopas na aso ako. Sinong nangiinsulto sa akin? Nicholas! Tungkol sa insidente ng pagdodroga, magpaliwanag ka. 1 buwan ang ibibigay ko sa iyo. Kung hindi mo makuha ang loob ni Nicholas Carter, lumayas ka sa pamilyang Ellington. Para akong walang anak na walang kwenta. Nicholas, huwag kang magalit. Sobrang mahal lang kita. Hindi ko akalain. Dahil magkaibigan ang mga pamilya natin sa loob ng maraming henerasyon, palalampasin ko na yan. Talaga? Alam ko na. Ipapalipat kita ni Assistant Sophie sa ibang departamento. Hindi ka napapayagang pumasok sa opisina ng ehekutibo. Ililipat niya ako? Anong karapatan niya? Siya ay isang college intern lang. Paano siya naging karapat-dapat na maging personal secretary mo? Dahil may talento siya. Siya. Bakit mo ako ginaganito? Nicholas Carter, gusto mo ba talaga yung probinsya ng yon? Bitawan mo ako. Asong babae ba ito? Hala, muntik na. Putang ina, wala pa yung amo. Huli ka na? Nangaano ka pa sa amo? Sophie Prescott, nag-aalsa ka ba? Ginoong Carter, nalate ako. Pwede niyo pong bawasan ang sahod ko. Hindi ko magagawa yon. Ayokong maging isang malaking tao. Done. Done. Kagabi, Wala namang nangyari kagabi. May nagtangkang lagyan ng droga ang inumin mo kahapon. Dapat mong imbestigahan yon.
Tungkol naman sa ibang mga bagay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang dapat gawin. Talagang magiging tahimik ako. Walang nangyari, ha? Ang bait-bait mo. Siya nga pala, Ginoong Carter. Ako ang manlilibre ng hapunan mamayang alas 8. Isipin mo na lang. Bilang pasasalamat sa hindi pagbabawas ng sahod ko, isang paraan para mabawi ko. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Bakit ka sumisigaw? Ginoong Carter, ang pulong mamayang hapon. Hindi ako pupunta. Bakit ako pupunta dahil lang sinabi mo? Ang address. Ipadala mo sa akin. Ginoong Carter. Ginoong Carter, ikaw ang umorder. Dapat kang magmadali. Kapag lumipas ang isang buwan at hindi ka pa rin bumabalik sa dati, magiging tuta ka na magpakailanman. Tagumpay o pagiging aso. Dapat ko siyang halikan mamayang gabi. Inihaw na bato ng baka. Inihaw na kutsay. Inihaw na talaba. Inihaw na latigo ng baka. Ano ba itong lahat? Kamusta? 2 order bawat isa ng karne ng baka at tupa. 5 pound ng bawang na ulang. At ilang malamig na beer. Yun lang muna. Sige, lalabas na agad. Heto, hindi na kailangan mag-abala pa. Ginoong Carter, kailangan mong subukan ito. Espesyalidad ang kanilang mga barbecue. Kung hindi ako dumating ng maaga para pumila, hindi tayo makakakuha ng upuan. Tikman mo. Uminom ka. Masarap, di ba? Salamat. Kainin mo ito. Kahanga-hanga rin ito. Ay, ako na ang gagawa. Ibigay mo ang kamay mo. Kainin mo na. Ginoong Carter. Ginoong Carter. Imposible. Kalahati lang ng bote ang nainom mo. Hindi ito gagana. Kailangan ko siyang buhatin sa isang liblib na lugar muna. Halika. Sophie, kuya, pupunta ba sila sa hotel? Kakagaling ko lang sa business trip at ganito nakabilis ang kanilang pag-usad? Imposible. Akin si Sophie.
Dito na lang natin gawin. Nauubusan na tayo ng oras. Tagumpay o pagkabigo ay nakasalalay sa halik na ito. Nicholas Carter. Malaki ang bibig niya. Tiisin mo na lang. Hindi, siya. Nawalan siya ng malay dahil sa akin. Nasaan siya? Nandito lang siya kanina. Hindi ito maganda. May tao dito. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Inanyayahan mo ako sa hapunan, at saka mo ako pinalasing at iniwan sa tabi ng kalsada. Sophie Prescott. Hinahanap mo ba ng gulo? Hindi kita pinalasing. Ikaw mismo ang uminom ng kalahating bote ng alak. Kaya ibig mong sabihin, kasalanan ko bang mahina ako sa alak? Hindi kasalanan ko. May urgent na nangyari kahapon at hindi ako makalayo. Pag-uusapan natin ito mamaya. May online na pagpupulong na malapit na. At bumalik ka sa opisina. Kunin mo ang proposal sa desk ko at dalhin mo dito. Si, Sophie, tagapamahalawayat. ang kapatid ko hindi ba siya may sakit? Nandito ako para bisitahin siya. Aw. Kung gayon, dapat kang pumasok. Si. Ang liit ng mundo. Noong araw, ang nanay mo at ang nanay ko gusto ang parehong asawa. Ngayon, tayong dalawa ay habol ang parehong babae. Kawili-wili. Like... Ay, Nicholas! Pasensya na talaga. Hindi ko alam kasama mo si Sophie kagabi. Akala ko dahil off-duty siya, maaari na siyang makipag-date sa akin, kaya tinawag ko siya. Alam mo, siya ay nagmamadali. Ang kanyang bracelet na iwan sa akin. Nagtataka ako kung bakit ang baho ng opisina. Ngayon, yun pala, bumalik ka na sa trabaho, Sophie Prescott. Umaakyat sa lipunan gamit ang iyong kasanayan sa kama? Masarap ba? Kausap kita. Bingi ka ba? Ay, Manager Ellington. Kakababa lang ng ranggo mo. Kumakalat ka na ng chismis. Hindi ka ba natatakot na maibaba ulit? Di kailangan mo nang umalis sa Carter Holdings. Ano kung na-demote ako? Bagay kami ni Nicholas. Nandito lang ako para sa kanya. Magpapakasal din kami. Ang tulad mo, hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Sa totoo lang, ikaw lang ay isang tagong kabit. Baliw ka! Huwag mong isipin na hindi ko alam. Isa ka lang na intern mula sa design department. Ganoon lang. Kung hindi mo sinusulan si Nicholas, paano ka magiging assistant ng CEO? Bitawan mo. Bitawan mo ako. Balasubas ka? Nangahas kang itulak ako? Ako? Nangahas kang magkagulo sa opisina ko? Maniwala ka, itataboy kita, pabalik sa Ellington family. Nicholas! Para sa babaeng ito, ako ang pinagalitan mo? Hindi lang paggalit ang gagawin ko. Tatawag ako ng tao para itaboy ka. Bitawan mo ako! Ako ang panganay na dalaga ng Ellington. Nangahas kang hawakan ako. Nicholas! Bitawan! Mr. Carter. Sophie Prescott. Gusto mo talagang paglaruan ako, ano? Mr. Carter, anong pinagsasasabi mo? Parang lahat ngayon ay baliw. Hinahanap mo ba ang gulo sa akin? Matapang kang gumawa, pero takot kang aminin? Bitawan mo ako. May darating na mga tao para sa pulong. Paano kung makita tayo nila? Natatakot kang makita tayo ni Wyatt Carter. Tagapamahala, Wyatt. Nagpapanggap ka pa rin? Akala mo ba? Hindi ko alam ang nangyari kagabi. Kagabi? Alam niya. Makes sense. Naging aso ako mismo sa harap niya.
at patuloy na nakikipagharutan sa kanya. Natural lang na nalaman niya. Ikaw, hindi nahimatay? Huwag kang mag-alala sa akin. Sige, sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang magtago pa. Siguro, hindi mo naman ito kinamumuhian. Sophie Prescott. Pagkatapos ng nangyari kagabi, may lakas ka pa ng loob. Na humingi ng opinyon ko ngayon? Ano ang ibig niyang sabihin doon? Bahala na, tatanungin ko na lang. Kaya subukan natin ulit mamayang gabi. Ano sa tingin mo? Magkita tayo sa Phoenix Crest Hotel. Sinubukan mo kay Wyatt Carter kahapon? At ngayon ako naman ang gusto mong subukan. Sophie Prescott. Wala ka talagang hiya. Matanda ka na. Bakit ka ganyan ka maarte? Hindi naman ito makakamatay para subukan. What? Hindi ako pupunta. Sige, huwag kang pumunta. Wala akong pakialam. Ay, oh, taka. Phoenix Crest Hotel, di ba? Anong oras mamayang gabi? Sophie Prescott, ginagago niya talaga sila. Lahat ng lalaki ay nasa kanyang palad. Maghintay ka lang. Sa hinabahaba ng panahon, sisiguraduhin kong makita nila ang tunay mong kulay. Sophie, nandito ka na. Bakit nandito siya? Gusto mo bang sabay tayong? Pumunta? Anong ibig mong sabihin? Sabay tayo? Tagapamahala Wyatt, ikaw, ito, ay, Ay, Sophie, noong huli, masyado akong naging agresibo. Pwede mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? tagapamahala Wyatt, lagi kitang itinuturing na isang iginagalang na pinuno. Sophie, Dapat alam ng tao ang kanyang lugar. Ang aking assistant ay malinaw na tumanggi sa'yo. Hindi ka pa ba aalis? ikaw, Ang isang gabi na tulad nito ay napakahalaga. Huwag mong sayangin ang oras namin. Paalam. naglalaro ka ng isipan sa akin? Sophie Prescott, pagsisisihan mo ito. Kamusta? Ginoong Carter, mas mabuting magpalit tayo ng upuan. Malapit nang maubusan ng baterya ang telepono ko. Malapit na rin naman ang oras. C. Handa nang magsimula. Ngayon na. Nagsisimula na. Sandali na lang. Kumusta? Sophie, magmadali ka umuwi. Tulungan mo ako. Mr. Carter, aalis na ako. May emergency ako ngayon. Mag-reschedule na lang tayo. Ay, iyo.
Sophie Prescott. Ma, sa edad mo, sino ang nililigawan mo? Ma? Sino ang hinahalikan mo? Sino yon? Ako na ang bahala dito. Pero ikaw? Kumusta na kayo? Kung hindi mo ako binalikan kagabi? Kaya nga nagmamadali akong kunin ka. Kagabi? Nag-hotel kayo? Oh, okay lang ba sa hotel? Hindi. Naisip mo na ba kung sakali, habang nagbabago ka, na baka mahuli ka ng kamera? Ano ang mangyayari? Hindi mangyayari yon. Hindi ganoon si Mr. Carter. Anong klaseng tao siya? Kilala mo ba talaga siya? Bakit kanya tutulungan? Dahil sa pag-ibig? Responsibilidad? O dahil lang sa pagkausisa? Ma. Pero tungkol dito, may mas magandang solusyon ako. Nag-apply ako bilang yaya sa bahay ng mga Carter. Mamayang gabi, papasok kita ng palihim. Hehehe. Nanay, gagana ba talaga ito? Gagana yan. Ayaw ni Mr. Carter ng maraming tao sa paligid. Tapusin muna natin ang hapunan tapos aalis na tayo. Ikaw, magtago ka lang dito? Mamayang gabi, ikaw lang at si Mr. Carter. Anong kinakatakot mo? Pero, ang bahay na ganito, malamang may mga security camera. Sino ang nagbabantay sa mga camera buong araw? Aalis na ako ngayon. Sa 9 p.m., maghintay ka hanggang tulog na si Mr. Carter bago ka lumabas. Nakuha mo? Ah, nakuha ko. Tama si nanay. Hindi ko pa naiipaliwanag ng maayos ito kay Mr. Carter. Ang labo nito, baka hindi niya tanggapin. Mas ligtas itong paraan. Sana walang maging problema. Nawala siya pagkatapos ng trabaho. Sophie Prescott? Hiwalay na hiwalay talaga ang trabaho at personal mong buhay. Para sa'yo, isa lang akong mayamang gago. Medyo matagal na. Tulog na dapat siya. Papi, pupunta na ako. Hindi nga. Bakit ang taas ng hawakan ng pinto? Paano ako nakatulog dito? Anong oras na? Ay, nako. Wala man lang akong suot. Paano ako naiiba sa isang manyakis? Ginoong Carter, gusto mo ba ng almusal? Gagawa ako para sa iyo. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Hindi ako kumakain ng almusal. Hindi mo kailangang pumunta ng maaga. Nanay, tulungan mo ako. Ay, Ginoong Carter. Ginang, tumayo ka na. Pakiusap. Anong nangyari sa'yo? Oh, Diyos ko. Tuhod ko. Arthritis ko. Ang sakit talaga. Ayos ka lang ba? Tatawag ako ng doktor ngayon. Hindi na kailangan. Maliit lang na sugat ito. Wala yan. Mabuti pa rin ang pakiramdam ko. Talaga. Pumasok ka na sa trabaho. Hindi ako mahuhuli sa trabaho. Hindi. Napagpasyahan ko na. Pumasok ka na sa trabaho. Ihatid mo na lang ako sa klinika. Tara na. Pero tara na. Bumalik na sila. Ah, ako, pwede kong ipaliwanag. Hulihin ang magnanakaw. Anong ibig mong sabihin, magnanakaw? Katrabaho mo ako, bagong hire. Tulungan mo akong linisin ito. Hindi pa ako tapos. Nako, Mr. Carter, sinusubukan niyang gawing basurahan ang lugar. Ang gulo.
Mr. Carter? Paumanhin, na-late ako. Ang damit na suot mo, Patay na ako. Nagmamadali ako. Nakalimutan kong magpalit ng kanyang damit. Talagang patay na ako. Paano ko ito ipapaliwanag? Bilang kanyang assistant, nakakita ng damit mula sa kanyang aparador. Tatawagin niya akong isang baliw at palalayasin ako. ano ba tong fashion sense? Nagsusuot ng damit na panglalaki. Pakinggan mo ako. Dadalin kita mamili pagkatapos ng trabaho. Teka, ano? Bilang aking assistant, kailangan mong magkaroon ng mas magandang style. Ang generous niya ngayon. May kailangan siguro. Bahala na. Aalis muna ako ngayon. Mr. Carter, pupunta ako para maghanda ng mga materyales para sa pagpupulong. Mali ba ang nakita ko? Damit ko yon, di ba? Buti na lang mabilis akong tumakbo. Halos nahuli ako. Ginoong Carter. Ito ang palikuran ng mga babae. Ako, hindi naman talaga ako pumasok. Ang mga damit ko ay lahat ay pasadyang gawa. Dapat may burda dito. Wala. Mukhang pareho lang ang estilo. Tama. Paano siya nakasuot ng mga damit ko? Buti na lang nagpalit ako. Kung hindi, kung tiningnan niya ng mabuti, talagang mahuhuli ako. Ang talino ko. Ginoong Carter. Anong meron? Teka, sino ang nagpalit ng iyong iced americano sa beer? Ilang higop ang kinain mo para malasing ka ng ganito? Ginoong Carter, hindi ba ito ang palikuran ng mga babae? Buisit, anong ginagawa ninyong dalawa? Assistant Sophie, kayo. Kami. Ay. Si Ginoong Carter ito. May kakaiba siyang ugali. Normal na normal iyon. Diyos ko, ito ba ay ilang billionaire CEO na nahuhulog sa akin na kwento? Imposible. Si Sophie at ang tagapamahala ang tunay na magkasintahan. Iyon ay opisyal na kinumpirma. Tagapamahala Wyatt kanina lang sinabi na magde-date siya ngayong gabi. Kumusta? Sophie Prescott. Nasaan ka na? Ako. Nasa bahay ako. Kahit anong may gagawin ka ngayong gabi, susunduin kita sa loob ng 10 minuto. Ako. Nagalit ba siya sa'yo? Wala akong alam. Maliit na tuta lang ako. Bakit niya ako hinahanap? Baka ito ang pagkakataon. Ngayong araw, kailangan kong malaman ang katotohanan. Akala ko ba tumigil na siyang manigarilyo? Diyos ko, mukhang napakasama ng mood niya. Kung lalapit ako diyan, mapapalipad ba ako? Hindi, di pwede. Ang cute-cute ko, hindi niya magagawa yon. Tama, ganun dapat. Hindi naman, tol. Takot ka sa aso? Hindi nga. Hindi ba ako cute? Paano matatakot ang isang tao sa napakaliit na bagay? Nicholas Carter, kumalma ka. Hindi cute? Tingnan mo ulit. Oh, gusto mo gawan kita ng backflip? Pwede rin yun. Nanay, alam kong mali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi na ako magkakaroon ulit ng aso. Nanay, huwag kang magalit. Kayong demonyong anak. Sumasalungat ka rin sa akin, ano? Panig ka sa babaeng yon, ano? Ikaw at ang tatay mo, pareho kayong nagtataksil sa akin. Mamatay na kayo. Lahat kayo. Mamatay na kayo. Pinipilit mo rin ako. Nicholas, ang aso ba ang pipiliin mo ngayon? O ang iyong ina? Anong nangyayari? Ang makapangyarihang si Mr. Carter ay mayroon palang kinakatakutan? At ako pa talaga?
Ang ganitong uri ng kaibig-ibig na nilalang. Kailangan kong pag-isipan ito. Ang takot niya. Baka naman kailangan ko siyang patayin para mawala ang sumpa? Ay, bakit ang hirap nito? Siguro dapat sabihin ko na lang kay Mr. Carter. Hindi pwede. Bakit hindi? Kung hindi ko sasabihin ng totoo at kailangan kong laging malapit sa kanya at takot siya sa aso, paano kung matakot siya sa akin? Hindi talaga pwede. Sophie, ang tatay mo. Ang tatay ko? Hindi ba't matagal na siyang patay? Anak ko, mga salita lang iyon para sumpain siya. Buhay at malusog ang tatay mo. Sino ang nakakaalam kung nasaan siya, namumuhay ng maayos? Ano? Kami ay magkasintahan noong bata pa kami. 20 taon kaming magkakilala. Lubos akong nagtiwala sa kanya. Beth, salamat sa pagbabahagi ng iyong sikreto. Sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Mamayang gabi, bubuwagin natin ang sumpa mo. Okay? Talaga? Ay, napakabata ko pa noon. Bulag sa kanyang matatamis na salita, hindi ako nakapag-isip ng maayos. Nang gabing iyon, ginawa niya ang kanyang pangako at binuwag ang sumpa para sa akin. Pero, mahal, Nagbago ka talaga pabalik. Talagang tama ang tira ko. Nanalo ako sa jackpot. Kapag na-post na tong video na to, sikat na sikat ako online. nagpakasal ka lang sakin. Para ipagbibili mo ko? Ano kung ganun? Ano pa sa tingin mo ang dahilan ko para pakasalan ka? Probinsya ng walang pera at kapangyarihan. Kapag sumikat na tong video, ipapasok kita sa Research Bureau. Ipinost niya? Kinunan kanya ng patago? Anong nangyari pagkatapos? Ipinost ba niya yung video? Siyempre hindi. Akala mo ba ganun kadali ang nanay mo? Pero Sophie, huwag kang magtiwala sa mga lalaki. Kahit yung kasintahan ko nung bata pa kami, ang mahal ko, kaya kong gawin to. Ano sa tingin mo ang boss mo? Alam ko? Bakit pinanganak mo pa ko? Ay, huwag kang magbiro, anak kita. Anong kinalaman niya diyan? Aalis na ko. Pasok na sa trabaho. Hoy, isang simpleng sumpa lang yan. Mawawala rin yan. Paalam, ma. Ay, kuya. Narinig ko kaninang umaga. Pinagalitan mo yung mga manager ng husto. Galit na galit ka talaga. Anong problema? Masama ba ang loob mo kaya naglabas ka ng galit? Di ka ba marunong kumatok? Ano, tinuruan ka lang ba ng nanay mo kung paano maging kabit at magwasak ng pamilya? Hindi ba niya ipinakita sa'yo ang lugar mo o tinuruan ka ng magandang asal? Tumahimik ka. Hindi kabit ang nanay ko. Ang ibig kong sabihin, kuya, sa sobrang galit mo, hindi naman talaga siguro interesado ka sa assistant mo, ano? Wala kang pakialam. Lumabas ka. Paano naging wala akong pakialam? Kuya, kahit anong mahalaga sa'yo, kukunin ko sa'yo. Sophie, Ginoong Carter, talagang may ginagawa ako kagabi. Hindi ko sinadyang iwanan ka. Ahem. Sa iyo to, di ba? Bakit nasa iyo ito? Nawala ko ito matagal na. Hindi ko ito mahanap kahit saan. Nawala? Sa Max Carters mo ba ito nawala? Manager Wyatt, bakit kaya nasa kanya? Hindi naman kami close. Saan mo narinig ang chismis na yon? Sa pagitan ko at ni manager. Wyatt, ano pa kaya ang pwedeng mangyari? Amo at empleyado lang kami. Ang amo mo ako lang. Si, ikaw lang. Kaya ikaw at siya. Hindi talaga nagde-date? Wala namang anuman sa pagitan namin? Talaga, nagtatrabaho ako ng husto araw-araw at masipag ako. Saan ako kukuha ng oras para mag-date? Maaasahan mo, amo. Sobrang career-oriented ako. Hindi ako nahuhulog sa maliliit na romansa. Hindi mo kailangang magpakalayo. Amo, tingnan mo. Dahil sobrang masipag ako. Bigyan mo ako ng $10,000 na aumento. Oo, salamat, amo.
Ang paraan ng pagbibigay niya ng aumento ay sobrang guwapo. Mukhang si Max Carter sinadyang nagsinungaling. Ginoong Carter, mag-dinner tayo ngayong gabi. Hindi ngayon. Maghintay ka hanggang weekend. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Haay, Nawawala ang gintong bracelet ng yaya. Tulungan ang matandang babae na hanapin ito. Pumunta ka at tingnan ang security footage mula sa nakaraang 7 araw. Kung talagang hindi mo ito mahanap, para sa kanya, bumili ka na lang ng bago para sa kanya. huwag mong tingnan ang footage. Bakit hindi tayo pwedeng mag-check? Dahil hindi naman kailangang mag-check talaga, Mr. Carter. Baka hindi mo alam, pero sa totoo lang, ang sideline ko ay paghuhula. Ano? Di ba may nawala sa'yo? Ang bagal mag-check ng surveillance, at baka hindi mo pa ito mahanap. Pumunta ka sa akin, 50 pesos, at hahanapin ko ito para sa'yo. Kung nababagot ka, di magtrabaho ka sa proposal para sa akin. Maghula ka na lang sa bakasyon. Kung mahanap mo ito, bibigyan kita ng bonus. Okay ba? Ang ganda. Mr. Carter, parang anghel ka talaga. Sige, magtrabaho ka sa proposal. Ang problema sa surveillance ay naayos na pansamantala. Pero 2 araw lang ang tatagal nito bago nila malaman. Talaga? Ang galing naman. Paano mo ginawa iyon? Paano naman yung mga nauna? Sinira ko lahat. Sira na sila? Oo. Nanay, alam mo ba magkano lahat ng surveillance sa kwartong ito, ang kabuuang halaga? Pero walang nakakaalam na ako ang gumawa. Samantalahin mo lang ang 2 araw na ito para maputol ang malas mo. Tapos magre-resign na lang ako. Oo, tama ka. Pero base sa nakaraan, napagpasyahan ko na sumali din ako ngayon at makipaglaban kasama mo. Tutulungan mo ba akong buksan ang pinto? Ang papel ba ng nanay mo ay talagang ganoon kaliit? Ngayon, naisip ko ng isang planong hindi pwedeng magkamali. Mangga sleeping pills. Ay, bawasan mo ang boses mo. Gusto mo bang malaman ng buong mundo? Hindi. Ito gagana ba talaga to? Huwag kang mag-alala. Konti lang ang gagamitin ko. Hindi siya masasaktan. Pagdating ng oras, matulog ng mahimbing si G. Carter. Dadalhin kita para halikan siya. Ikaw ang magdadala sa akin? Pagdating ng oras, magiging aso ka rin. Akala mo kasing kawawa ako sa'yo? Humph, talagang bumenta ako. Nabasag ko na ang sumpa kahapon. Hindi masama. Ano-anong nangyayari? Nanay, bakit hindi pa ako bumabalik? Nagbago na ang mga kondisyon para mabasag ang sumpa. Kaya, ikaw ba? Ay, aalis na ako.
Sabi ni Mama, para mawala ang sumpa, kailangan ay habang siya ay gising na gising at kusang loob. Mukhang kailangan ko muna siyang tulungang matanggal ang takot niya sa aso. Mr. Carter, noong bata ka pa, may mga hayop ka bang kinakatakutan? Wala. Meron ako. Nakatira ako sa probinsya noong bata ako. May kapitbahay kaming may alagang malaking gansa. Nasa daan iyon na dadaanan ko papuntang eskwelahan. Anong pinagtatawanan mo? Ang lupit ng kagat ng gansang yon. Napakaliit ko noon. Hindi ko talaga kayang labanan. Anong nangyari pagkatapos? Hindi na ako natakot pagkatapos noon. Kaya ko nang harapin ang 3 gansa ng sabay-sabay. Tinuruan ako ng isang matandang lalaki sa baryo ng isang teknik. Ganito. Hawakan ang leeg ng gansa at iwagaywag hanggang mahilo. Pagkatapos, hindi na niya ako kayang talunin. Kahanga-hanga. Pagkatapos marinig ang kwentong ito, anong napulot mong aral? Para sa tanghalian. Gusto kong foie gras. Ang pep talk ko, hindi niya talaga naintindihan. Hindi ba dapat gusto niyang lumaban? Anong nakakatakot sa mga aso? Inihaw na gansa. Mababaw. Ano pa? Nilagang gansa sa kawali. Masarap yun. Sophie. Tatay, hindi ba't sinabi ko sa'yo na may progreso? Huwag mo akong kulitin habang nasa trabaho ako. Okay? Progreso? Anong progreso? Progreso sa pagbaba ng sweldo? At pagbaba ng posisyon mo? Alam mo ba? Gaano kalaki ang ginastos ko para mapasok ka sa Secretarial Department ni Nicholas Carter? Gaano kalaki ang perang ginugol ko at gaano karaming pabor ang ginamit ko? Pero wala ka pa rin kwenta. Alam kong mahigpit ang cash flow ng pamilya natin. Desperado kang makakapit sa Carter Holdings. Pero hindi mo naman pwedeng basta-basta ipagbili ang anak mo ng ganun kabilis. May puso ang mga tao. Hindi lang sila mga datos. Kahit gusto kong mahulog ang loob sa akin ni Nicholas Carter, kailangan ko pa ng oras. Bukod pa riyan, mataas ang panganib nito, mataas din ang kapalit. Kapag naging Madam Carter na ako, sa tingin mo ba hindi pa babangon ang pamilya natin? Tigilan mo na ang mga dahilan. Ang pamilyang Ellington ay hindi nangangailangan ng walang kwentang anak. Sa loob ng 3 araw, kung wala kang magandang balita, huwag ka nang umuwi. Magtrabaho ka na lang sa Carter Holdings habang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Pa? Kumusta? Kumusta? Sophie Prescott! Kasalanan mo itong lahat, puta. Wow. Ang bilis mo namang mag-init ng ulo. Nababaliw ka na. Puta! Ang lakas ng loob mong umilag. Ay, Ginoong Carter. Ikaw? Pagkatapos ng gabing ito, ako na ang tunay na ginang Carter. Sophie Prescott, tingnan natin kung gaano katagal ang pagmamalaki mo. Sobra si Mama. Pinapag-test niya ako ng kakayahan kong mag-perform ng walang sleeping pills. Parang magiging epektibo yon. Aria Ellington. Anong ginagawa niya rito? Anong balak niya? Pipilitin niyang makipagkita kay Ginoong Carter? Diyos ko, ganito ba talaga kalaswa? Kung ganyan niya tatanggalin ang damit niya, matitisod yan. Mahuhulog yan sa sandaling pumasok siya. Nakakainis. Aria Ellington. Naku, mukhang masakit yon. Anong ginagawa mo? Paano ka nakapasok? Nicholas, ako. Bago ako magalit, lumabas ka. Nicholas.
Nicholas, hindi ba ang ayaw mo talaga ay ang mga aso? Ito ay hindi lang siya takot sa mga aso. Ayaw niya rin sa kanila. Umalis ka na ngayon. Nag-aantay ka bang tawagan ko ang seguridad? Nicholas, ako ay... Hindi na ako natakot pagkatapos noon. Kaya kong harapin ang 3 malalaking gansa mag-isa. Sa loob ng maraming taon na kinakabahan, hindi mo pa rin kayang harapin. Ikaw, saan ka nanggaling? Ano ang nangyayari? Ang tibok ng puso ng aso ay dapat ibasa sa tao. Kung hindi, bakit kaya ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis? Pinagbabawal na siyang hawakan ang ulo ko mula ngayon. Diyos ko, hindi ba siya napapagod? Narinig ko na ang pagtagal sa lawin. Pero ang pagtagal sa aso? Ngayon ko lang narinig. Aalis na ako. Maya-maya may darating para pakainin ka. Ang talino. Laging nag-iingat si Nicholas Carter sa mga babae. Mukhang ang paglapit sa kanya ay nagsisimula sa alagang ito. Ikaw, paano ka naging galing sa bahay ni Mr. Carter? Bakit nandito ka pa? Kailan ka pa naging interesado kung nasaan ako? Putang ina mo. Sinusubukan mo bang akitin si Mr. Carter muli? Ay, Mr. Carter. Akala mo ba maloloko mo na naman ako? Ikaw. Ginoong Carter, sinasabi ko lang sa kanya na huwag makipag-away sa mga yon. Bigla na lang niya akong sinuntok. Hoy, ang lugar na ito ay may CCTV. Wala bang nagsabi sa iyo? Ginoong Carter, kagabi. Kagabi? Ipaliwanag mo. Kagabi? Kagabi. Kung hindi mo maipapaliwanag, huwag na. Umuwi ka na at mag-empake ka na. Hindi. Tinanggal ka na. Hindi. Nicholas, pakiusap. Huwag mo akong tanggalin. May dahilan ako. Kaya kong ipaliwanag. Nicholas! Ay. Anong ginagawa mo dito? Di ba't may trabaho ka? Ako. Sasabay sana ako sa iyo tapos. Para pag-usapan ang schedule mo. See ya. Ginoong Carter, saan ka pupunta? May darating na pulong. May bisita ako sa bahay. Kailangan kong bumalik at tingnan. Bisita? Hindi naman ako ang tinutukoy niya, di ba? Buti na lang, tinatakpan ako ni nanay. Kailangan kong bumalik ka agad. Mamayang gabi, dito ka na lang dapat. Pupunta kami sa doghouse mo kaagad. Plano ba niyang alagaan ako? Magandang gabi. Ang lamig.
Napanaginipan ko talaga siya. Ay naku, ako ba? Tapos na ba ako ngayon? Dahil panaginip lang ito. Kaya pwede na akong magpakahayaan minsan. Grabe naman. Paano ako nakatulog? Nakakatulog pa siya ngayon? Bakit nandito ka pa? Aalis na ko agad. Ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw, nagsisisi? Hindi naman tungkol sa pagsampal sa sarili mo, di ba? Anong ginagawa mo dito? Ako, parang hindi pa niya ako nakikitang nag-shift. Kailan ka pa umakyat? Sakto lang na alam ko ang code ng pinto mo. Tapos, pumasok ako. Pagkatapos, ako'y pagod na pagod na. Pagod na pagod ka, kaya pumasok ka na lang? Ano pa? Ikaw, hinahalikan mo lang ako. Paano mo yan ipapaliwanag? Parang tupang pumasok sa lungga ng tigre. Ikaw, ang nagdala ng sarili mo sa akin. Ikaw, Ay, teka, sandali. Nakita mo ba yung aso ko? Ganito kaliit. Puti. Doon siya natulog kahapon. anong aso? Saan? Saan manggagaling yung aso? Hahanapin ko siya. Hahanapin ko yung aso. Ginoong Carter, Ma'am, may nakita ka bang aso? isang tuta? Oo, tama. Ang ibig mong sabihin, si Movie. Aso ko yan. Dinala ko siya nung isang araw at nakalimutang isama pabalik. Sa iyo? Oh. Ay, asong walang utang na loob lang talaga yan. Mahilig yan dumikit sa mga gwapo. Kung gusto mo siya, baka dalhin ko ulit siya bukas. Hindi na kailangan. Ito, Ginoong Carter. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Hindi ako kumakain ng almusal. Oo, Ginoong Carter. Nadumihan ang damit ko. Hiniram ko yung sa iyo. Ibabalik ko kapag nalabhan na. Maaari mo nang itago. Sobrang OC. May inuman mamaya. Sumama ka sa akin. Sino ang nagdala sa kanya? Si Nicholas. Huwag kang ganyan kawalang puso. Kahit na hindi na ako nagtatrabaho sa kumpanya mo. Pero magkasama rin tayong lumaki bilang magkaibigan. Oh, sino itong magandang ito? Mr. Carter, bakit hindi mo kami ipinakilala? Nobya ko? Si Sophie Prescott? Ano ba ang ekspresyon niya? Ano ang ibig sabihin yon? Hindi ka ba? Congrats, binabati kita. Maglaro tayo ng isang laro. Uminom muna tayo. Tingnan mo, kung may gusto ka sa isang tao, at nandito siya, uminom ka. Buisit, natakot ako. Bakit nandito rin itong mayabang na to? Wow! Grabe naman tong balita. Si Mr. Carter pala, yung ayaw sa babae, umiinom din pala. Huwag kang makialam. Di ba't workaholic ka dapat? Kanino ka ba nahulog? Gusto ko lang uminom. Bawal ba yon?
Halika, Mr. Carter. Tagay tayo. Isipin mo na lang na ito'y pamamaalam na inumin para magtapos na tayo. Hindi naman siguro ako tatanggihan ni Mr. Carter sa maliit na pagpapakita ng respetong ito, di ba? Nicholas. Naghalikan na tayo kaninang umaga. Kung hindi siya interesado sa akin, hindi ko na dapat patuloy na lokohin siya. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sophie Prescott, wala ka bang hiya? Sa harap ng lahat, gumagawa ng ganito. Sophie Prescott, lumabas ka rito. Sophie Prescott. Hindi ka tatakas ngayon. Kailan pa ako tumakas? Noong nakaraan. Malinaw na nagkatuluyan tayo, pero gusto mong magkunwari na walang nangyari. Malinaw ang isip mo ngayon. Kailangan mong panagutan ito. Huwag kang tatakas. Nicholas Carter. Kaya gusto mo ako? Hindi ba halata? At, yung inumin, para ba kay Max Carter? O para sa akin? Ano sa palagay mo? Kung magiging kayo niya, hindi na natin ito matatago pa. Nicholas Carter, may sasabihin ako sa iyo. Sabihin mo na. May importante akong sasabihin. Pag narinig mo ito, baka ayaw mo nang makasama ako. May boyfriend ka ba? Ako ba yung secret lover? Ano ba iniisip mo? Buti naman. Kahit ano pa ang mangyari, kasama kita. Ginoo, may problema. Sumumpong ulit yung dati niyang karamdaman. Nahimatay na siya. Sige, babalik ako agad. Buti na lang nahuli natin agad. Tumanda na kasi siya at marupok na ang mga ugat sa utak niya. Huwag mo na siyang paiinitin ulit ng ulo. Kailangan niya ng sapat na pahinga. Doc, ano na ang kalagayan niya ngayon? Ligtas na siya. Sige, salamat Doc. Kanina ka pa. Ang tagal mo. Hindi. Walang oras para magpaliwanag. Kailangan kong umalis ng palihim. Mr. Carter, pupunta lang ako sa CR. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Okay lang. Hahaha! Diyos ko! Ito ba talaga ang aking supladong assistant na si Sophie? Kaya, ito ang sikreto mo. Noong tinanggihan mo ako noon, akala mo ba mas mababa ka sa akin? Ha? Nahulog ka sa kamay ng manyakis na ito. Talagang wala ka ng takas. Kaya, tao ka ba o halimaw? Sa ganyang itsura mo, malamang napakahirap. Dapat ba akong mahabag at ipadala ka sa isang research facility para maayos ka? Hindi ako tao. Ang bagay na ito ay literal na aso. Sophie Prescott, nakita ka na ba ng kapatid ko na ganyan ang itsura? Nahawakan na ba niya ang katawan mo? Ah, nakalimutan ko. Ang kapatid ko ang pinakaayaw sa aso. Sabihin mo sa akin, kung nalaman ng kapatid ko, hindi kaya magwakas ito sa pagpatay sa iyo? Gago ka. Puro ka na lang kausap. Maganda ito. Ako ba ang una nakakita ng sikreto mo? Sophie, tigilan mo ang paglaban sa akin. Tayo na, okay? Syempre. Mistress mo lang ako. Hindi ka pwedeng maging nobya ko. Isang tuta. Hindi ka dapat maging kapantay ko.
Hindi pa ako nakapag-date ng aso. Hayaan mo akong subukan kung ano ang pakiramdam. Ha! Anong klaseng basura? Kahit aso ka na, minamaliit mo pa rin ako? Tuturuan kitang huwag akong maliitin. Max Carter. Max Carter. Nicholas, anong meron? Nawawala si Sophie. May kinalaman ka ba rito? Nawawala si Sophie. Paano ako makakalakip dito? May edad na siya. Paano siya nawala? Umalis ka. Hoy, Nicholas, naalala ko lang. Sophie, hindi ba siya umuwi? Nakita ko siyang sumakay sa kotse. Talaga? Totoo yan. Nicholas, hindi pa rin ako pinagkakatiwalaan. Tingnan mo, hindi ako mag-kidnap kay Assistant Sophie. Magpakabuti ka. Hindi sa likod bahay. Sabi ng kasambahay, sira ang pangunahing security system. Wala pa silang pagkakataon para ayusin ito. Umanap ka ng paraan para maalis si Max Carter. Tapos, puntahan mo ang basement ng lumang mansyon? Si, Ay. Saan nanggaling tong munting cute na to? Batang babae. Paano ka napadpad dito? Oo. Gusto mo bang sumama sa akin pa uwi? Ay, ang cute-cute naman ito. Kaya pala gustong-gusto ng lahat mag-alaga ng mga mabalahibong bola. Oo. Alin ba sa mga mata mo ang nakakita na gusto kong sumama sa'yo pa uwi? Parang nagpapasalamat ka sa biyaya ng kalikasan ngayon. Paano ko kaya makakakuha ng aso para sa'yo bukas ng umaga, bago mag-ikalawa? Hoy, Pero hindi pa ako nakapag-alaga ng tuta dati. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong busog ka at laging komportable. Bukas ng umaga, pagkakasyahin kita ng malaking handaan, huwag ka nang magsalita. Magandang umaga po. Po? Hindi ka ba natulog kagabi? Sandali lang. Hindi ba umuwi si Assistant Sophie kagabi? Bakit ka? Hindi siya sumasagot sa mga text ko. Ano? Kahapon lang, nag-good night pa siya sa akin. Tapos bigla na lang nawala. Pero kami lang naman. Kalimutan mo na. Walang kwentang kausap ito. Huwag ka naman pong ganyan. Kailangan mong kausapin ako. Marami akong alam sa mga ganitong bagay. Sige, huwag mo na lang sabihin sa akin. Aalis na ako para makipaglaro sa tuta ko. Anong aso? Yung nakita ko sa bodega kahapon, iniligtas ko. Isang maliit na puting aso. Ang cute-cute. Ay, po. Gusto mo bang makita? buwisit ka, Craig. Bakit puro bathrobe ang nasa kwartong ito? Ay, ito. Amo, hindi ito ang iniisip mo. Assistant Sophie, bakit ka nandito? Sinabi lang sa akin ni Amo, hindi ka sumasagot sa mga mensahe niya. Bakit ka biglang pumunta rito para inspeksyonin ang lugar? Ako. At nasaan ang mga damit mo? Bakit ito ang suot mong basahan? Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang ipapatay ako ni Amo? Tumahimik ka. Ikaw ang magsabi sa akin. Ako. Nawala ako. Nawala? Ang laki kasi ng bahay na ito. Hindi ko alam kung paano, pero napunta ako rito. Tapos, gusto kong maligo. Akala ko guest room ito. At ganoon na lang. Ang dahilan mo? Bakit pamilyar na pamilyar? Kailan ka pa pumunta rito? Ako. Nalaman ko lang ang code ng pinto mo. Tapos, pumasok siya. Masyado lang akong pagod. Wala akong suot na sapatos. Ang sapatos ko. Nasaan ang aso ko? Tumakbo ang aso kasama ang sapatos ko. Ah, pasensya na, kasalanan ko. Kukunin ko na sila para sa'yo ngayon din.
Bakit hindi ka nag-reply sa text ko? Hindi ganoon. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng umalis ng walang paalam at mawala sa eksena. Anong problema mo? Nasa labas si Lola. Nagpapagaling pa si Lola. Paano siya makakarating dito? Huwag kang magpalusot. Bakit ko naman kayo paglolokohin? Ubo. Lola. Lola. Kakagising mo lang? Bakit ka nandito sa hanginan? Masyadong masakal sa loob. Parang bilanggo ang tingin sa akin ng lahat. Kaya ito pala, ang kasintahan mo? Lola, ako po, si... Lola, kasintahan ko siya. Hoy, anong pinagsasabi mo? Kasintahan? Lola, inaagaw siya ng kapatid ko sa akin. Wala ka bang gagawin? Sophie. Kasintahan ko talaga siya. Ay. Babe, ayaw mong malaman ng pamilya Carter ang iyong sekreto. Di ba? Max, ano ang ibig mong sabihin nito? Lola, ikaw pa rin nagpapaborito gaya ng dati. Malinaw na nobya ko si Sophie. Perang ginamit ng kuya ko ang trabaho para lumandi sa kanya. At ngayon, tinatanong mo ako kung ano ang ibig kong sabihin? Hindi ba ito medyo sobrang katawa-tawa? Max Carter. Hindi pa gumagaling si Lola. Alam mong mahina ang kalusugan ni Lola? Kaya bakit ninakaw ang nobya ko? Nobya mo? Tama na. Pasensya na, Lola. Sa totoo lang. Assistant lang ako ni Mr. Carter. Malamang, nababagot ang dalawang binata at pinagtatawanan ako. Pakiusap, huwag mo itong pansinin. Pasensya na sa pang-aabala. Ay. Lola, kukunin ko na ang nobya ko ngayon. Kahapon, nag-book ako ng isang kinky king-sized bed. Kung hindi tayo aalis ngayon, malalampasan natin ang check-in time. Paalam. Hindi ako makakasama sa kanya. Sa halip na maging binabanta at inatakot, dapat kong hanapin ang paraan para umalis sa lugar na ito ng tuluyan. Max Carter. Patay ka na. Sophie. Sophie, saan masakit? Dadalhin na kita sa ospital. Tagapamahala, Wyatt. Nagawa ko na ang lahat ng hiniling mo. Bakit? Bakit ayaw mo akong pakawalan? Nababaliw ka na, di ba? Gusto mong isugal ang lahat, di ba? Sige. Kahiya-hiya ka. Ano pa ang gusto mong gawin? Max Carter. Kung may mangyari man sa kanya, patay ka rin. Ikaw, kung itinuturing mo pa rin akong iyong lola, pumunta ka sa iyong kwarto at pag-isipan ang ginawa mo. Gising ka na. Gaano katagal akong nakatulog? 6 na oras. Buti na lang. Mild concussion lang. Alam mo ba gaano ba iyon kadelikado? Alam ko. Wala lang talaga akong ibang choice. Baka hindi makakita ng malinaw si Lola. Pero sa tingin mo, bulag din ako? Nakita mo? Ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Na mas gugustuhin mo pang magpagulong sa hagdan kaysa kausapin ako? Iyon ba ang sikreto? Na ayaw mong sabihin sa akin noon pa? Oh. Pwede mo bang sabihin sa akin ngayon? Sa totoo lang, ako ay isang malas. Para mas tiyak, minsan hindi ako tao. Ibig mong sabihin, may sumpa ka?
Mula nang halikan mo ako, tuwing gabi sa alas 9, nagiging aso ka. Oh, Kung ayaw mong sabihin sa akin, hindi mo kailangang gumawa ng kwento tungkol dito. sinabi ko sa'yo na hindi ka maniniwala sa akin. Kaya, malapit ng alas 9. Kapag nagbago na ako, malalaman mo. Ito. Hindi ka nawalan ng ulo, di ba? Hindi. Kailangan kong kumuha ng doktor para tingnan ka. Hintayin mo hanggang sa bumalik ako. Ay! Nanay, maalam ka talaga. Pupunta ako para kunin ito ngayon din. Well, Gising ka na. Mahal, taos puso ako nang anyayahan kita para makipagtulungan. Bakit? Kailangan mo akong talikuran. Ha? Gusto ko talaga na dukutin ang magagandang mata mo. Pero, sandali na lang. Oras na ng kagabi. Mahal? Ikaw? Nag-shift ka na naman? Para sa isang tagpo na nakakagulat na ganito, kailangan kong tawagin ang mahal kong kuya. Sophie, hindi ba? Gusto mo rin siyang magligtas sa'yo? Di ba? Gusto mo ba? Nagtataka lang ako kung kailan siya darating. At makakita ng aso kung tutulong pa rin ba siya? Magbigay ng tulong. Kalagan kita. Pero hindi ka pwedeng sumigaw. Wala namang tao dito sa labas. Sayang lang ang hininga mo kung sisigaw ka. ikaw ba ang gumamit ng cellphone ng nanay ko para magpadala sa akin ng mensahe? Anong ginawa mo sa kanya, Max Carter? Wala siyang kasalanan. Ano ang ibig sabihin ng walang kasalanan? Pakiusap, Sinta, hindi mo pa ba maintindihan ang pagluwal sa iyo? Ang unang pagkakamali niya at isang napakalaking pagkakamali pa. Alam mo, isang napakalaking pagkakamali. Naiintindihan mo? Ang pagsilang ng ilang tao ay isang pagkakamali. Tulad ko. Ang tatay ko, dahil may anak na siya na napakahusay na. Eh bakit pa? Sabihin mo sa akin. Bakit kailangan niya akong magkaroon para maging anino niya? Para saan? At ikaw? Minamaliit mo ako dahil anak sa labas ako, hindi ba? Binigyan kita ng mga bulaklak, itinapon mo lang. Pero para kay Nicholas Carter, mabango pa sa'yo kahit ang tae niya. Gusto mo lang talagang sumunod sa kanya saan man siya pumunta, hindi ba? Ha? Nangahas ka pang magtangka sa akin. Tangang babae ka. Nag-iiba ka na naman, mahal. Karma lang yan. Anong aso? Yung nakita ko kahapon sa bodega, maliit na puting aso. Ang cute-cute niya. Ay, amo, gusto mo bang makita? Nawawala ako. Nawawala ako. Siya nga. Talagang siya. Hindi siya nagsinungaling sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang kuya ko ay darating na. Mahal? Ngayong gabi, ang dami nang nangyari. Sabihin ko na lang sa iyo ang isang sikreto. Ang iyong nobyo, ang mahal kong kapatid, may sakit siya, may mga pag-uugali siya na marahas, at mahilig siyang manakit ng aso. Naiintindihan mo ba? Itong baliw na marahas. Ano na naman ang sinasabi niya?
Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Mahal? Halika, ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo ito. Nakikita mo? Ah, siya ang baliw. Siya nga. Ano kaya ang pinagdaanan ng batang yon para matakot ng ganyan sa aso? Darating na siya. Sabihin mo sa akin, kapag nakita niyang aswang ang nobya niya na nagiging aso, kaya niya kayang sa galit papatayin ka? Ha? Nasaan si Sophie? Nasaan na siya? Gusto mong malaman kung nasaan siya? Tumalon ka at makakasama mo na siya. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ako ang nagtapon sa kanya. Nakita mo rin. Napakaliit niya. Walang kalaban-laban. Parang saranggola. Bumagsak lang siya. Hindi mo na kaya? Akala mo ba talaga na magiging mabait ako para hayaan kang magpakabida? Hahaha! Nicholas Carter. Nakikita kitang parang asong kalye, nakakatuwa talaga. Mahal kong kapatid, alam mo ba kung bakit kitang pinaakyat dito? Anong ibig mong sabihin? Salamat kapatid sa pagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Napakagandang araw ngayon. Kapatid, maaari kang magpalibing para sa iyong nobya at kay Lola ng sabay-sabay. Ikaw, pinatulan mo rin si Lola? Din? Bakit ka nagulat? Kasalanan ng matandang yon. Napakawalang utang na loob niya. Paborito ka na niya, simula pa noong bata tayo. Lahat kayo ay nakasisilaw. At sa buong pamilyang ito, ako lang ang nakadikit ang mantsa ng pagiging anak sa labas. Anak din ako ng mga Carter. Hindi ba ako inosente? Hindi ba ako karapat-dapat sa awa? Halimaw ka. Ano? Mahal kong kapatid, papatayin mo ba ako? Gusto mong mamatay? Di ba? Sir, nahanap na namin si Assistant Sophie. Inilipat ako ni Max Carter. Karamihan ay para galitin ka. Kailangan mong manatiling kalmado, Nicholas. Pero dahil sa kay Max Carter nakakabahalang ugali, kung talagang kinidnap niya si nanay, bakit hindi niya pahirapan tayong dalawa ng sabay? Siguro hindi niya talaga nahuli si nanay. Nasaan ka na ba, nanay? Nahanap siya. Ganun pala, lumalabas ang isang Quillian bloodline tuwing ikatlong henerasyon. Base sa kalkulasyon na yan, si Sophie, siya ang diyosa ng henerasyong ito. Kaya pala, ang mga ordinaryong paraan para mawala ang sumpa ay hindi epektibo sa kanya. Ang kabilang partido ay dapat buong puso siyang pumayag. Oo, kailangan kong sabihin agad kay Sophie. Ako, nasan na kaya ang phone ko? Ayan na. Nicholas Carter. Matalino. Naisip mo pa talagang itrack ang GPS watch. Ikaw rin naman. Akala ko makikita kita sa balita. Mukhang hindi mo pa napapadala si Max Carter sa emergency room. Sab mo nung huli. Kapag hinalikan kita sa ganyang itsura mo, babalik ka sa dati. Hindi mo ako binobola, di ba? Bakit ko sasabihin sa'yo?
Ay, hahalikan mo talaga ako. Ang laking ginhawa. Mabuti naman at maayos ka. Anong mangyayari sa akin? Mas matibay ako kaysa sa itsura ko. Pero, hindi ko inaasahang tutulungan mo ako. Bakit? Sa paningin mo? Ganong klaseng tao ba ako? Eh, hindi ka naman naniniwala sa akin nung una. Sabi mo pa nga, gawa-gawa ko lang. Hindi naman ako magaling magsinungaling. Pasensya na. Dati akong materialista. Oo nga, si nanay. Huwag kang gagalaw. Ah. Tumawag na ako para magtanong. Okay lang ang nanay mo. Alam kong okay lang siya. Matalino siya. Si Lola? Okay din si Lola. Sinubukan ni Max Carter na palitan ang gamot niya. Pero nahuli namin agad. Ah, ganun ba? Sabi ko sa'yo, okay lang ako. Bakit kailangan mo pa akong pilitin na magpa-check up sa ospital? Nasa kabilang kwarto si Max Carter. Mas madali ito. Kung may mangyari man, maaagapan natin agad. Dinukot niya ako at sinubukan niyang saktan si Lola. Pwede ba nating ikulong na lang siya? Nasugatan din siya. Kailangan muna siyang gamutin. Ikaw ang nanakit sa kanya. Ginoo, gising na si Max. Anong kalagayan? Siya, Bakit ka nag-aatubili? Sabihin mo na. parang nawala sa sarili. Nabaliw? Huwag kang lalapit. Kukuha ako ng pampakalma. Bantayan mo siya. Lumayo ka! Ay, nurse. Ano ba talaga ang kalagayan niya? Mahirap sabihin. Baka may nag-trigger sa kanya. Kung minanang sakit sa pag-iisip, atake yan. May history ba ng mental illness sa pamilya niyo? Wala. Hindi siya maayos ang kalagayan ngayon. Kailangan muna namin siyang i-test, saka natin makikita kung ano ang nangyayari, saka pa lang namin siya pwedeng kunin. Pero kahapon, muntik na niya akong patayin ay pagtatangkang pagpatay yan. May ebidensya, pero depende sa sitwasyon. Hindi kami makakapagdesisyon hanggat wala ang resulta. Ako, Umuwi ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ibigay mo sa opisyal ang kumpletong salaysay tungkol sa nangyari kahapon. Hintayin mo ako. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang pagpapanggap? Akala mo ba sa pagpapanggap bilang isang mental patient, para maiwasan ang legal na responsibilidad, makakabalik ka ng maaga at magbabalikwas? Max Carter, ang naive mo. Kahit saan ka man magtago, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Hindi ka na muling makakakita ng liwanag. Nanay, nagiganti na ako para sa'yo. Bastardo ka, hindi ka makakatakas ng maayos. magkakasal na si President Ellington. Sino? Si Arya Ellington. Ang crush mo noong bata ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi kami close. Narinig ko na magpapakasal siya sa pamilyang Maitland. Sa tagapamahala, na lampas, 50 na. Hindi ko siya kilala. Matanda na ba talaga siya? Malapit na siyang mag-anim na po. Ganoon nakatanda. Eh bakit siya magpapakasal sa kanya? Marahil dahil napakaraming anak ng pamilya Ellington. Ang patriarch ng mga Ellington ay mas pinahahalagahan ng tubo kaysa lahat. Ang isang anak na babae para sa kanya ay hindi gaanong mahalaga. Kalimutan mo na siya. Ikaw naman? Kailan mo balak akong bigyan ng tamang katayuan? Tayo. Hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Sa background ko. At ang matriarch ay tumatanda na hindi na niya kayang tanggapin ang anumang pagkabigla. Ano ba iniisip mo? Napaka-open-minded ni Lola. Talagang hindi niya babanggitin ang usapin ng paghahanap ng magandang kapareha. Kung ganon, pumapayag siya? Oh.
ay sa kasalan. Hindi ka magiging aso, di ba? Siyempre hindi. Akala ko na napapalibutan ng sumpang ito, mag-iisa na lang ako magpakailanman. Ganoon din ang akala ko na hindi ako makakaalis sa anino na iyon.